Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Huwag binhi at pugas dito sa mayong yuta, mga tao na nagkanumog at nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagat umayan, ang uban tagatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik maningkod. So magandang hapon sa ating lahat. Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon at very inspiring sa ating lahat. Symbolic yung mga parable ni Kristo, pero makarelate tayong lahat, no? Una, yung anong Tagalog ng binhi? Binhi ba? Liso? Anong Tagalog ng binhi, Bro Jando? Ha? Binhi din, similya. Similya, no? So, ang isa sa mga binhi, yun ay salita ng Diyos, very symbolic. Ang analogy sa salita ng Diyos is yung similya or binhi, no? Liso. May liso na nahulog sa daan. Yung daan ay matigas, di ba? At kung ang ating puso ay matigas, yung liso ay hindi makatubo. Hindi makatubo dahil matigas eh. So, kumusta yung puso mo? Matigas ba? Kahit yung mensahe ng Diyos ay hindi makapasok sa'yo. Bakit na matigas yan? Dahil sa mga false information, false teachings na narinig mo. So, the whole morning ay catechism po ang ginagawa natin. At meron tayong online evangelization, kaya may live tayo ngayon, no? Nagtatagalog ako kahit nahirapan sa kalisod, no? Ang daming nag-request, no? So sana maintindihan nyo, makasasabot kayo, no? So ang unang liso ay nahulog sa daan. Hindi ito nakatubo dahil matigas yung daan. Maraming dumadaan ng mga tao. At dahil dito, natapakan at kinuha ng langgam ang liso. At yung ibon, langgam dito. Ibon pala na. Yung langgam sa ilaha, nagkamangman. Ang atong langgam kaya nilupad. Ang ibon, gituka sa ibon. And then, ang ibon pala ay nagrepresentar sa demonyo. So, ngayon, hindi makapenetrate yung salita ng Diyos dahil kinuha ng ibon. Ang ibon ay yung demonyo. Katulad din ngayon, nakikinig kayo, pero ipalusot mo sa pikas dunggan. So, sana, let us contemplate the Word of God. Yung contemplation is mabigat kaysa meditation. Bakit mabigat? Yung contemplation pala, kung magbabasa ka sa Ebanghelyo, kasama ka. You are part of the biblical events. No? Nakita mo, yung imagination mo, buhay na buhay. No? Yan po ay contemplation. At kailangan natin mag-contemplate sa salita ng Diyos para laging buhay sa isipan natin at sa damdamin natin. Pangalawang liso ay nahulog sa ang binhing ay nahulog sa yutang batoon, sa mga yuta na maraming bato.
No? Sa may Tagalog, batuon. Ha? Mga batuin. So, mga lupa na maraming bato, nahulog doon yung liso. At dahil doon, hindi siya tutubo. Sabi nito, sa Ebanghelyo, ang bining nahulo sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa Diyos. No? Nung nakikinig sila, narinig niya yung salita ng Diyos, yung katotohanan, ang saya-saya nila. Amen! Praise the Lord! Pero mabuti lang sila sa simula. Pero wala silang perseverance. Ang paglahutay wala sa kanila. No? Kailangan natin ang grace of perseverance. Ito ang dahilan ng magbaglubot, no, pinapakita yung mga members sa choir kapag bago pa na-install, grabe, kahit walang practice, nag-practice. No? Umaawit sa loob ng CR. No? Nung matagal na sa serbisyo sa choir, hindi na makita sa hindi na makita sa practice. Makita na lang during misa. Minsan ay hindi na talaga nakikita dahil nagtampo sa pari, nagtampo sa kasamahan, no? So yan ang pangalawang liso. Hindi persevere. Hindi sa Tagalog lahutay? Hindi patuloy. Pangatlo na liso ay nahulog sa sampinitan sa maraming mga damo. Yung damo ba? Mga tinik, sampinit, mga matinik na damo. At yung tumutubo naman, pero may kasama siyang tumutubo na mga damo. At ano nangyari? Nalumos sa kabalaka, bahin ining kinabuya. So, ang Tagalog ng kabalaka? Nangangamba, nag-aalala. No? Puno ng pag-alala, puno ng pangangamba. At dahil doon, hindi na sila hindi na nakapatuloy. And ano pa nangyari? Dahil sa pera. No? Ang gugma alang sa bahandi mo lumos sa mensahe. Dahil sa pag-ibig natin sa earthly treasure. At dahil doon, hindi na tayo nakafocus sa tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan na si Kristo, wala nang iba. No? Marami sa atin, overtime. No? Wala nang pahinga. No? Ang sunod na araw, pinahinga ng Diyos. At ang laking gastos na sa hospital. No? Nag-invest sa kanyang disease. Please don't invest to your disease. Invest on your wealth, on your health. Invest on your health. Don't invest on your disease. Nag-iipon ako, Father. Nagtrabaho ako. Palang araw magkasakit ako. So you invest on your disease. Paano ba hindi lagi tayong active? Yung pagkain natin, let our food be our medicine. And our medicine is our food. No? Healthy food. Yung kinakain nyo, junk food. Ang baho ng hininga ninyo. Dahil kumakain ng mga junk food. Na junk na gani. Diba? Pinakain sa apo ninyo, yung mga ngipin nila ay nasira na. So ngayon, dahil sa kayamanan, kapag mag-increase yung kayamanan mo, be careful. Beware. Baka, anong mangyari sa'yo? Mabago na yung sarili mo.
I hope yung kayamanan nyo gagamitin natin para sa pagsilbi ng Diyos at pagsilbi ng ating mga kababayan. Amen? Pang-apat, ito pang-apat. Ang ganda nitong pang-apat. Ang liso ay nahulog sa maayong yuta. Fertile soil. No? Sa Tagalog, maayong yuta. Tabunok na yuta. Mataba na lupa. Ano nangyari? Bumubunga sila ng 160 and 30 times. Bumunga sila ng marami. Meaning to say, you influence, you touch a lot of people because you accept the Word of God. Not only accepting the Word of God, isinabuhay natin ang salita ng Diyos. Anong pangalan mo, Nay? Anong pangalan mo? Maxima. Binabasa ko ang Ebanghelyo. Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ngayon, Ebanghelyo sumala ni Maxima. Bakit? Ang salita ng Diyos ay na-identified na sa kanyang buhay. The way he think, the way she thinks, the way she acts, the way she speaks. Amen? At ngayon, buong umaga ay nagkatikais tayo about sa spiritual battle. Yung spiritual battle ay hindi na natin binibigyan ng importansya. Pero ang mga exorcist lang bahala dyan. No? Bawat isa natin ay kailangan ma-equip, mahanda sa digmaang spiritual. At binabasa ko yung aklat ni Father Refriger, ang nature pala ng mga anghel ay spiritual beings. They are spirits. And these spiritual realities continue to protect all of us. Kaya bawat isa sa inyo ay my guardian angel. Ang dami, 7 billion na tayo. Meron din tayong 7 billion guardian angels. Kung merong bodyguard, meron ding soul guard. So sana maturuan ninyo yung mga apo ninyo to recite Angel of God, my guardian dear, to whom God's love, who meets me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So, yan ang pabalik-balik natin. 12 o'clock, Angelus, 3 p.m., Divine Mercy, 6 p.m., Angelus. Yan. When you pray, you limit Satan. Satan will limit your prayer because he knows that your prayer limits him. Amen? So, turuan niyo yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga kapatid ninyo to say and recite prayer throughout the whole day. Amen? Amen. Because our prayer limits Satan. No? Satan limits our prayer. Take note, ha? Because he knows that our prayer limits him. Limit him. Amen? Kapag wala na tayong prayer, unlimited na yung influence ng demonyo. Ngayon, mag-exercise ako dito sa loob. May mga sisigaw dito sa loob. May mawala sa sarili during exercise. Marinig nyo mamaya kapag hindi kayo uwi agad. Satan is real. Amen? Kahapon, may from Cebu, ang pumapasok na demonyo sa kanyang katawan ay yung mga ancestors niya. Hindi yung mga spirits, mga ancestors niya. Salamat tayo kay Father Il Odtuhan. No?
nag-sakripisyo para sa atin to give the sacrament of confession. Nung una ako lang magpakumpisal, ang dami ninyo. Hindi na ako tutubo nito. No. Salamat tayo, Father Dindo nandito din for confession. At meron pang hindi sure naka-confess, pero meron pang mga pari na magbigay sa inyo ng sacrament. Sacrament of confession is a sacrament of healing. Sana na sabi ninyo lahat ng kasalanan natin, yung pinaka nakakahiya na kasalanan, no? Huwag na kayong mahiya. Dahil wala naman tayong hiya, no? Isabi mo ninyo lahat to receive the absolute 100% forgiveness of sins. Ang gaan. May sumasalubong sa akin. Ganyan lang. Bago ako pumupunta, may anointing of the sick ako ngayon. After here, may anointing of the sick na naman, dalawa. No? So, bago ako pumunta sa ina-anoint ko, may mag-asawa. No? Sabi nila, Father, alam mo, Father, 5 to 6 years na yung sakit ng ulo ko, hindi ko maintindihan. Alam mo, Father, ang bigat talaga ng ulo ko. Gusto ko nang ipakog. Ibagok ba yun? No, parok. Ibagok yung ulo ko dahil sa sakit at bigat. Sakit at bigat. Ngayon lang nag-share siya sa akin. Papunta ako dito. Anong nangyari? Pumunta ako sa office. 3 times kami doon. At pasalamat kami, Father, dahil nabago ang aming mindset. Nabago yung buhay namin sa pikikinig sa online na catechism ng ating sa inyong programa, sa YouTube channel, Facebook page. At alam mo, Father, completely healed po ako ngayon. No? For 5 to 6 years, yun ang sakripisyo ko. Yun ang grabing sakit ko. Hindi nagamot sa doktor dahil hindi man natural. Lagi sila pupunta sa mga albularyo. At sinabihan ko sila na yung healing ay secondary lang po. Ang pinaka-importante is integral healing, integral conversion. Then may physically sound naman ngayon, pero mentally ill. Laging nag-iisip ng masama sa kanyang katabi. Kung mag-uusap na yung katabi mo, sabihin, ako naman ang pinag-usapan ng mga marites na yan. Katabi pa yung si Mirasol, no? Galit na galit ka sa kanya. Mental illness. Physically sound, but you are mentally ill. Puno ka ng bias, puno ka ng prejudice. Si Kristo ay magbigay sa iyo ng integral healing, not only physical healing. Physical healing is only superficial. Ang pinaka-efektibo, integral. Paano yan? Nagaling ka pero hindi ka naman nangumpisal. Paano yan? Hindi ka naman nagsamba every Sunday. Hindi ka naman nagdasal ng rosaryo every day. Yung normal devotion, hindi mo na nirecite. Yung orasyon mo na galing sa lolo mo. Dahil hindi siya mamatay kapag hindi mapasa sa'yo. Sino bang nakatanggap ngayon ng pasa, Lord? Meron ding physically sound but emotionally ill. Gusto ko nang magpakamatay, Father. Iniwanan ako ng boyfriend ko. Isa na bang lalaki sa buong mundo? Ang daming lalaki. Bakit na-obsess ka sa isang tao? No, ang dami pang mga lalaki. Amen. Ang dami pang nanggipuron, nanggi-short. Amen. Ang dami pang nagapantalon. Amen. Ang uban nagsutana ng uban. Amen. I'm just kidding. Sana hindi, narrow-minded tayo eh. Obsessed tayo. Hindi yan tunay na pag-ibig. You are obsessed to someone else. Amen? Emotionally ill. Mentally, physically sound, but emotionally ill. Gusto ko nang magpakamatay, Father.
Wala na nagmamahal sa akin. Wala na akong kwenta sa mundong ito. Pinabayaan ako ng magulang ko. Pinabayaan ako ng mga kapatid ko. Wala na nagmamahal sa akin, Father. Magpakamatay na ako, Father! Emotionally ill. They're obsessed with the evil spirit. It is demonic obsession. Meron na spiritual illness. Wala nang kumpisal. First communion pa nakakumpisal. No, Father, yung kasalanan namin sa first communion ko, kasalanan ng mga katekista yun, Father. Kinukupya namin sa blackboard. Hindi talaga kasalanan namin yan para lang makakumpisal, para lang manguhumyon nyo. So ngayon, I hope it should be a good and healthy confession. Alam nyo, mababago lang tayo with the grace of God. Hindi mo kaya baguhin yung sarili mo. Dahil we are complex. Ikaw ay complex ka, complicated ka. Ang daming mga influences natin galing sa mga ancestors natin. Yung sins nila, mga curses ng mga ninuno natin. Kung unwanted baby ka, ina-attempt ka ng nanay mo na i-abort, grabe yung rejection mo. Hindi mo maintindihan yung sarili mo. Bakit ba ako nasasaktan during hindi ako mapakinggan? Because you are rejected from the womb of your mother. Naunawaan na ninyo na bakit you feel rejected, you feel abandoned, you feel alone, you feel emptiness. Because you are rejected from the womb of your mother. And the one who rejected you is your own mother. Your own father. Diba? Nag-attempt sila na i-abort ka, pero nasilang ka pa rin. So, hindi mo maintindihan yung sarili mo. So, dito sa prayer, this week, ipopost natin ito. Kailangan natin ng solemn renouncement. Bawat isa natin need solemn renouncement and solemn spiritual healing. Hindi ito lang sa aklat yan ni Father Kabading. At susunod, this week, ipopost natin this week itong prayer na ito. Bawat isa sa atin, buong pamilya, pwede niya i-pray ito sa harap ng Adoration Chapel. Alam nyo, grabe yung transformation na mangyayari sa buhay ninyo. And then, we go to the sacrament, the grace of God, and to the confession, anointing of the sick, and the Holy Communion, the source of all healing. Alam nyo, halos araw-araw na puno yung mga mensahe ko, hindi ko na mabasa, for sharing of healing and conversion. By the way, yung healing is secondary. The primary thing is conversion. No? Si tatay, si nanay na bago na yung pananaw nila, grabe na nilang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig nila sa simbahan, doble na. Bakit? Kapag iibigin natin, mag-increase yung pag-ibig natin sa simbahan, yan ay palatandaan na tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Bakit ang simbahan na kanyang tinatatag ay dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, tanungin ko kayo, iniibig nyo ba ang simbahan? Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Anong simbahan? Katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng simbahan. When you are full of hatred to the church, there's something wrong with you. Hindi naman ang simbahan ay mga pari. All of us are the church. No? And through the sacrament of baptism, we are incorporated to the body of Jesus, the church, the mystical body of Jesus, the church. Amen? Nabinyagan na ba kayo? Tanungin mo yung katabi niyo. Ngayon, may bautismo ako ngayong araw na ito. He is a member of the religion Buddhism. No? This afternoon, I had a baptism of a member of Buddhist religion because he listened to the catechism and we give adult catechism for him because
he desires to embrace the truth. Hindi naman ako namigay ng bigas. Yung mga pastor namigay ng mga bigas. Totoo, hindi. Hindi naman lahat. Nakikinig sila ngayon sa akin. Ginakat yung mga video ko. No? Umiinom lang ako ng isang beer. Si Father Darwin ay lasing ko. Uminom lang ako ng isang kalahati ng ng wine. Si Father Darwin ay lasinggo. Hindi naman ako nalasing. Kahit isang sa buong buhay ko bilang pare, hindi ako nalasing kahit isang beses. Nakainom ako ng kaunti. No? Dahil medicinal yung kaunting alak. Drink moderately. Not drink moderatso. No, iba drink moderatso eh. No? Isa pa nga. Pre, isa pa nga. Pre, isa pa nga. Hanggang isang banga. Nalasing na tuloy. No? So ngayon, sana mamunga tayo. No? Not only 60 times, 30 times, but 100-fold. Amen? Kahapon nag-bless ako ng bahay. At sabi sa akin ng tatay at nanay, may-ari ng bahay dito sa banda. No? Sabi niya, Father, 45 years kami, civilly wed. Civil wedding lang. At Father, alam nyo, lagi kaming nanonood, nakikinig sa'yo. Father, salamat. Finally, nakasal na kami. This month, July 18. Sa Father, no? 45 years kami. Civilly wed. Akala namin okay lang. Kailangan yung mga nag-live-in magpakasal. Ordinary wedding lang. Pwede naman 5. Ang requirements ng simbahan, 5 lang katao. Pwede na magkasal. Ilan? 5. 2 witnesses. Kayong 2. Pang-5, pare. Ayaw ka na isang manok. Yung 2 paa ng manok sa inyo. Mag-asawa. Chicken joy. Yung ninong at ninang nyo, yung pakpak. Chicken joy. No? At yung buo na natira, sa pare. May gastos? Wala. Mo lang yung mga requirement na, fulfill mo lang yung mga requirements ng simbahan. Very ordinary lang. Pero gusto natin ng bonggacious. After sa kasal, puno ka na ng utang because you impress a lot. You want to impress people. Ma-impress sila sa'yo. Gusto ko, Father, na taas yung papasuhin ko. Sige, magsimula tayo sa sementeryo. Para sa ganon, mataas yung position mo. Amen. Celebrate it simply. So ngayon, ito yung ipopost ko this week. Bigyan nyo lang ako ng oras para ma-post natin. At gamitin nyo yung protection, purple protection. Pinopost ko din yung order of deliverance. How to do deliverance to your house. Lahat kayo can do deliverance. Natutuwa ba kayo? At atin lang ito ang daming babaguhin ng Diyos because we will be delivered from the occult spirits who continue to disturb us, nagbigay sa atin ng gulo sa ating buhay because of curses, different curses. Dahil maraming nasisira na mga pamilya dahil sa curses. Example, yung asawa mo ay na biktima sa love potion, gayoma. Bakit matablan ang tao sa gayuma? Laging nanonood ng pornography. Laging ang nasa isip, puro lustful thoughts. Nakakita ng puti na paa. No. Wow, legs. Parang ang tao ay puro lang paa. No? Sa Tagalog paa? Ha? Itak? Pita, no?
parang ang tao ay puro lang hita. Ang parte ng katawan niya, parang buo. So, anong dapat gawin natin? No? Purity of mind, chastity. Para hindi tayo matablan ng love potion. Totoo na may love potion. Punta kayo sa Secure. Tag 300. What? Alam mo, Father? Doon na maraming love potion doon. Gayuma, sir, bili ka. No? Tinitingnan ako ng tindera. Dahil nag-tour kami doon. Nagtingin yung tindera sa akin, Sir, love potion. Hindi ka mabibili. Sinasagot ko naman, hindi na kinakailangan. Ang bugiro. So, meron. Di ba? Maraming nasisira. Nabago yung isip ng asawa mo. Beyond reason. Kung it is natural, may natural reason, dahil sa kanyang pagkauwagan, no? Wala. It is a curse. It is a generational sins. We need to renounce it. Dahil yung lolo mo ay daming kabit. So, ngayon, ikaw na naman, ang dami mong kabit. It is a curse. Generational sins. We need to break it. May prayer dito. No? Una, renouncement. Breaking unholy soul ties. Dahil yung mga kasalanan ng mga ex mo, ay konektado ka pa rin. Uy. No, totoo, Father, ang dami kong ex. No? No? Breaking unholy soul ties. Meron kayong soul ties. Dahil merong nangyayari sa inyo. Paano natin breaking the unholy soul ties? Ito po. Ano pa? Babasahin ko, Father, I repent for having had unlawful and immoral sexual relationships. I seek for forgiveness, Father, for every time I had neglected to listen to you, for I know this type of behavior does not reflect your character. By the blood of Jesus Christ, I speak to break off me every negative and spiritually dangerous connection my soul had made to each one of those sexual partners. May 5 kang sexual partners bago yung original mo. Konektado ka pa doon. Uy. Kailangan ng breaking the unholy soul ties. Kaya nga, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Bakit may bandages ka pa sa mga ex mo? Hindi na ba ako nagsasabi ng sa asawa ko na nakuha na ako sa unang boyfriend ko? Breaking the unholy, ilalagay ko po ito. Okay? Wala po yun sa ni Father Sekia. Natutuwa ba kayo ngayon? Ang dami palang ex ninyo. Natutuwa kayo? Nasakpan nun mo, no? Ito, I'm just kidding. Breaking unholy vows or pact or contract. Dahil yung mga nanay natin, mga lola natin, ay may mga occult practices. Si lolo ay may anting-anting. Si lola ay may orasyon against poison. Amen? Meron siyang mga ritual, nag-aalay ng mga diwata, mga engkanto during harvest sa inyong mga palay. Totoo. Nag-aalay ng dugo nagkakatay ng baboy. Yung dugo inaalay sa mga espiritu, mga kaluluwang gala. It is breaking ungodly vows. It is ungodly vows or pact or contract or covenant between the demon. Grabe pala. Yung mag-birthday kayo, pinagi sa dugo sa sunoy. Yung dugo sa sunoy ang nag-save sa'yo. I consecrate you to the blood of Jesus, not the blood of the animals. Amen? Breaking unholy and godly vows or pact. Idagdag ko po ito. And then, recite this, pray this with devotion in front of Him, the Blessed Sacrament. Ang daming magbabago sa ating sarili. Amen?
Sa sunod, yung mga demonic unhealthy music, may connection tayo doon. Gipinger na lang. Ano ba ito? Yung unhealthy music. Narinig niyo ba yun? Pagkadako sa kamot, sa to? Di kumot-kumot sa dakong kamot. It's just a renounce of involvement when unhealthy music or demonic music. Hindi nyo naintindihan yung mga music ng mga anak ninyo. Unhealthy music. Isasali ko din ito, ha? Ano pa? Yung connection nyo sa mga Freemasonry, yung tatay mo ay mason. Panday yung tatay ko, Father, no? Kasali ba doon, mason? Hindi. Freemasonry, secret organization. Kahapon, yung ina-exercise namin, yung tatay niya ay mason. Yung mga ancestors niya ay membro sa mason. Nung in-exercise ko, Darwin, wag mo yang ipagdasal yung renouncement of Eucharist. Dahil yung level niya ay Eucharist, 32nd degree. Ang pinaka Grand Master of Mason is 33rd degree. Bakit 33rd degree? Bakit? 33 years old si Kristo namatay. At kung membro ka ng Mason, ito ang isa sa mga kung Christian ka, kung Katoliko ka, may Biblia. Dun sa Lodge, may Biblia. Hahalikan mo yung Biblia. So, very appealing, di ba? Ang ganda sa grupong ito. Hindi talaga dinideny ko yung salita ng Diyos. Hinahalikan ko eh. Alam nyo ba yung kahulugan ng halik na yan? It is the kiss of Judas. Kung Buddhist ka, may secret writings din sila, hahalik ka sa secret writings ninyo. Kung Muslim ka, hahalikan mo yung Quran. But it is a kiss of Judas. It is a kiss of death. Okay? So, during exorcism, nagsasalita yung demonyo. Her ancestors are members of Freemasonry. No. So, nandito yan sa, hindi po ito akin ha, nandito po yan sa ritual ng simbahan. The church is the pillar and the foundation of truth. Ano ang simbahan? Pillar and foundation of truth. Sunod natin gawin, dahil ipopost natin ito. Matapos ma-renounce natin, ang sunod natin, one of the elements sa renouncement is prayer for spiritual healing. Ano ba itong prayer for spiritual healing? Una, prayer for one's enemies. Yung mga tao na hindi mo nagustuhan. Ang ganda ng formulation ng simbahan sa prayer. Lord Jesus Christ, in your great mercy, you prayed for the forgiveness of those who crucified you. You taught us to love our enemies and to pray for those who persecute us. Lord, I pray that you forgive those who treat me unjustly or speak out against me. It is a prayer of forgiveness. Grabe. Kasi, anong pang sinasabi dito? Take away any bitterness. Ano sabi? Take away any bitterness I may have in my heart. Lahat ng mga puot na nasa puso ko, tanggalin mo na. Prayer for one's enemies. Sunod, breaking generational sins and curses. Yung generational sins, yung lolo mo, lola mo, i-mention mo. Kung meron silang malaking kasalanan, known mortal sins sa buong pamilya. Abortion, kahit anong malaking kasalanan, i-mention, i-renounce ninyo. No? Hindi lang yung tatay nyo, nanay nyo, pati yung grandparents ninyo. Mga lolo sa lolo ninyo. Grabe na. It is all about examining our history.
Grabe, no? Tingnan mo yung sarili mo. And then going back to your history, you can understand who you are. Amen? So, breaking generational sins and curses, healing the family tree. May prayer pala. Ano pa? Prayer for healing of intimate wounds. Yung mga trauma natin. Di ba? Hanggang ngayon, ang isang tao ay nagkasala sa atin mga 50 years ago. No, 50 years ago. Hanggang ngayon, nagagalit ka pa rin. It is an intimate wounds. Gusto mong patayin. Gusto mong saksakin. Intimate wounds. How to be healed ourselves if we are still wounded. Paano natin gagamutin ang ating buong pamilya kung tayo ay hindi pa nagagamot? Gumagaling. Amen? So, tayong lahat, kasali itong nagsasalita sa harapan ninyo. We need ongoing healing. We become wounded healers. Amen. Ano tayo? Wounded healers. So, ito po yung mga prayer of renouncement na gusto ko bawat pamilya ninyo ay madasal ninyo ito. So, give me 1 week para ma-post ko ito. Para ma-include pa natin, ha? Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! Karaan na yung tubak. Grabe. Kung sasabihin kong God is good, grabe. All the time. Siyempre. Balik ba? God is good! Ang iya man. Murang magnapos agit log. God is good! All the time! Pugos lang mo na. So sana, yung inyong nalalaman ngayon ay sana may bahagi ninyo po. So everyday, nag-live ako sa cellphone ko, sa Facebook ko, para may bahagi ko yung nalalaman ko sa simbahan. Wala naman kong alam. Lahat ng sinasabi ko ay galing sa nalalaman ko sa simbahan. Natutunan ko galing sa ating simbahan. Amen? Bigyan natin papuri ang Diyos. Bigyan natin papuri ang kanyang simbahan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen! Kung may mga ibang sekta ngayon na bumisita sa atin, increase your knowledge about the history. And you will discover the truth. Dahil yung mga mini na propeta, piki na mga propeta, piki na mga mga mensahero, he will say to you, don't study the history. Because when you study the history, you will realize who is. We have only one true church. And then Matthew 16:18, I will build my church. He never said, I will build my churches. He only built one and only church. And the only one true church is the Catholic Church. Kung ang Katoliko ay hindi tunay na simbahan, hindi original, matagal akong lumipat. Diba? Kailangan natin ng tunay. Gusto mo ba yung simbahan mo ay hindi tunay? Peke? Kung yung damit mo branded, Adidas. Yung pantalon mo, Adidas. Branded. Yung medyas mo, Adidas. Yung sapatos mo, Adidas. Yung mukha mo, Judas. Kailangan natin ng branded, original, brand new. Anong nangyari sa atin? Kung ang ating damit, original. Yung simbahan mo, peke. Ha? Lalo-lalo na, hahanapin natin ang tunay na simbahan. Dahil kung peke yung doktor ang kinukonsulta mo, anong mangyari sa'yo?
No? Ako si Dr. MD po ako, MD. Ano MD? Murag doktor, no? Kung piki yung doktor, walang lisensyang doktor na pinupuntahan mo, nagkonsulta ka, magbibigay ka pa ng tiwala sa kanya. Kayo, kung piki yung doktor, kung piki yung nurse, kung piki yung midwife, ibibigay mo nga yung paniniwala mo sa kanya? Sagot. Sagot. Hindi! Lalo na yung piki na propeta, ibibigay mo yung sarili mo. Piking simbahan. Simple lang. I-Google nyo lang. Who founded the Iglesia ni Cristo? Felix Manalo. Mabuti pa si Google. Saksi ni Jehovah, Charles Taze Russell. Born again, Charles Burnham. Baptist, John Smith. Mermaids. Mermaids, no. Mermaids, no. Joseph Smith. Grabe, no? Roman Catholic Church. Jesus Christ. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Amen! God is good! All the time! So ngayon, i-bless ko yung mga sacrament, religious items ninyo. And after that, kayo na ang mag-consecrate sa mga senses ninyo using the prayer of the church. Na-post ko na po sa Facebook page ko yung consecration of senses. So yung tatay-nanay, mag-consecrate sa mga anak ninyo. No? So, gawin nyo yan regularly. Pwede every day. No? And your children receive external protection. Alam nyo, ngayon, mamaya, yung ordinary, yung tubig niyo, hindi na yan ordinaryo. Mapakinggan ninyo, pero hindi ko po ipakita sa inyo yung mga possess. Pero mapakinggan ninyo na mapaso sila. Kaya nga sisigaw sila sa oil, sa water. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Kung magagamit niyo yan at sisigaw yung asawa niyo, dalhin niyo dito. No? There's something wrong with him. Amen? So, bless ko muna. Una, yung salt niyo. Yung nasa labas, huwag na kayong papasok. At yung nasa loob na yung lalabas. Una natin i-bless yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, a purge of evil, but the living God, but the true God, and the holy God. By the God who ordered you, truly says the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. When at every place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly implore your boundless mercy, that you with the iron of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Christ, so Lord. Amen. Ang salt ninyo ay holy and exorcised salt. Ang unang gumamit nitong holy salt ay si Prophet Eliseo. Sino ang unang gumamit? Sa 2 Kings chapter 2 verse 19, basahin niyo po yan. Si Prophet Eliseo, yung ilog ay pinopoison ng masamang tao. So, ang uminom, nagkasakit. Ang daming nagkasakit. Niligtas ni Prophet Eliseo by blessing the salt. And after blessing, sprinkle yung salt niya sa buong ilog at gumaling lahat. No? Na-break yung poison. So, sino unang gumamit nito? Naligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. Ngayon ay yung salt niyo ay hindi lang holy salt, holy and exercise salt. No? Ngayon, mag-exercise ako using the salt, sprinkle ko sa kanyang katawan ang salt, grabe mapapaso yung process. No? Lalo-lalo na kapag ibigay nyo yan sa four corners ng bahay ninyo. Yung mga occult spirits, dahan-dahang lilipat. Saan sila tutungo? Sa mga kapitbahay ninyo. No? Maawa naman kayo sa kapitbahay ninyo. Turuan nyo po.
sa kaalaman at katotohanan na inyo kayong na sumpungan.